Nakikita na yung screen. Nakikita na. Mas maganda kapag ka may license holder. Best Revenge. Next year, title hold, ano ka na, license holder ka na. Charot. Best Revenge. Ginawang ano yung... Okay. Kita na? Nag-record na tayo, no? Tama ba? Recording na tayo, no? Okay, yes. Make sure lang na recording tayo. Okay, let's proceed with the next parts of the speech, which is pronouns, okay? Pang-tukoy, okay, sa Filipino. So, kanina, earlier, we'll discuss about nouns, which is pangalan. This one, pantukoy. Tinutukoy niya, okay, ang pangalan. Okay, so let's proceed. Sample sentences. For example, yan, pronoun. So, let's have this sentences. Julie is going to celebrate her birthday next week. Julie is inviting her friends. Julie is preparing gifts and prizes for the games. Julie is very excited about her birthday celebration. So, ano mapapansin nyo? Di ba, ang less informal kapag paulit-ulit sinasabi yung isang name. Kahit na ba, that's a facts, di ba? Kahit na ba totoo or nangyayari talaga siya. So, instead, pinalitan nila yan. Ginawa nila ng pronouns or pantukoy. So, depende. Kapag babae, she. Pag lalaki, he. Kapag thinks, it. Or kapag receiving his, her. Marami pa yan. Myself, yourselves, so on and so forth. And I as a personal pronoun. Okay? So, instead of repeating the words, the nouns, nilagyan nila ng pronoun. So, for example, Julie is going to celebrate her birthday next week. She is inviting her friends. She is preparing gifts and prizes for the games. She is very excited about her birthday celebration. So, it makes a sentence or an idea formal and pleasing, di ba? Okay. Ulan ba yon? Maulan dito. Ulan ba yon, Bien? Okay? So, ano ba ang pronoun? When we say pronoun, ito yung word that replaces a noun in a sentence. Ito yung humahalili. Okay? A word that replaces a noun in a sentence. So, may pangalan, okay? May pangalan ng tao, lugar, bagay, at pangyayari. At pag dire-replace niya yun, pag pinapalitan niya yun, we use pronoun. Okay? Para hindi siya paulit-ulit. Now, maraming types of pronoun ulit tulad ng nouns, pero let's focus on these four. The personal pronouns, the reflexive pronouns, the indefinite pronoun, and the interrogative pronouns. Okay? So, ano-ano ba tong mga to? Okay, so let's proceed with the personal pronouns. Okay, importante to class ha. Importante ito. Ito, madami-dami, hindi naman madami-dami. Madalas to. Okay, essential. Kapag sinabi kong board essential, okay, malimit lumabas yung mga ganito. Okay, board essential to. So, personal pronoun, from the word personal, okay, meron kasi yan tatlo. Sa personal pronoun may tatlo. May subject, ibig sabihin, itong mga personal pronoun na to, ginagamit siya as subject. Di ba may subject and verb agreement? Okay. So, subjective or subject pronouns, may objective, object pronouns, and may possessive. Okay, pag-aari, possessive
pronouns. Okay? Pag sa subject, pronouns, okay, ginagamit itong mga to. I, we, you, he, she, it, they. Ibig sabihin, pwede siyang gamitin bilang simuno or bilang subject. Okay, di ba? I love the rain. Okay? Where is the subject? I. Ano yung I? Personal pronoun siya, di ba? Okay. First, ano pa nga eh? First person pronoun pa nga eh, di ba, kung tawagin. Okay, and then, the next thing is we do have object. Object pronouns. Bakit? Kasi kailangan may tanggapin ka. Okay? May tanggapin ka galing sa subject. So, for example, you gave me. Okay? You gave me love. Okay, that I do not expect. You, ikaw, yun o, you as a subject, gave me love. Ano yung binigay sa'yo? Love. So, objective, kasi may tinanggap na. Objective to. Me, you, us, you, him. Okay? Wait lang. Wait lang. Iaano natin yan. Yung your, hindi. Wait lang, paalala ulit yan sa akin, ha? Paalala, papunta tayo dyan. Okay, so may objective, me, us, okay? You, ang you kasi, pwede siyang subject, pwede siyang objective, okay? You gave me everything, okay? You gave, you ulit as a subject, ginagawa siyang simuno, subject. Okay, you as an object ulit, him, okay? Magtatanggap ka, pero coming from sa lalaki, him. Okay? Sa babae, her. It naman, same din. Okay? Sa things, okay? Sa mga bagay, and them. Okay? Pag marami. Possessive, my, mine, our, ours, your, yours, his, her, hers, its, their. Okay? Nagigets ako dito? Nagigets ako dito. Sagot lang. Okay, sige, gets. Okay. Sample sentences. I met Christian at the park. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung I ay subject siya. Okay? So, ibig sabihin, Chris met them at the park. Okay? So, I met Christian at the park. Chris met them at the park. Okay? This is your pen. This pen is yours. Okay? This is our pen. This pen is ours. Later on this ang explanation. This is my pen. This pen is mine. This is his pen. This pen is his. Excuse me. This is her pen. This pen is hers. Personal pronouns. Okay, again. Sabi sa personal pronoun, noun, okay, what if ma'am kunsunhi, okay? What if may dalawa, okay? Di ba sabi natin, subject and verb agreement, di ba? Subject and verb agreement. What if sa isang pangungusap, kasi ang subject and verb agreement, para yan sa isang pangungusap, sa isang sentence. The thing is, what if ma'am kunsunhi, okay? May isa or dalawang subject, okay? Or simuno. So, tingnan natin to ha. Ang sabi sa personal pronoun, kapag ka noun or pronoun plus I slash me. Okay? Tingnan natin ha. Kung kailan ginagamit ang I and me. Okay? Chris, for example, ang idea is,
Ang sentence ay, Chris and Trina study together. Okay? Which sentence is correct? One, two, or three? One, two, or three? Tingnan nga natin. Okay. Anyone? Yung hindi ko makopya? Yung totoong sagot ninyo. Para i-rationalize natin. Okay, the correct answer is sentence number 3. Bakit sentence number 3? Okay, let's annotate ha. Okay. Sabi natin, ang I is for subject. Ginagamit siya as subject. Okay? Ibig sabihin si Muno. Sorry ganyan. Hindi ako marunong magsulat ng ano. Okay, now. So, ibig sabihin, ang me, mali na. Kasi, hindi na siya subject. Okay? Me and Trina. Okay? Asaan ba ang subject dyan, ang simuno? It's either, eto, di ba? I and Trina, Chris and I, me and Trina, at saka Chris and me. Okay? Silang dalawa, kasi ang subject, ang sentence mo, Chris and Trina study together. So, ano daw sila? Sila ay subject or simuno sa Tagalog. Okay? Ano daw ginagawa nila? Nag-aaral magkasama, study together. Okay? Now, ano yung tamang pangungusap dito? Okay, what is the correct sentence? Here is the sentence number 3. Okay? Bakit? Process of elimination. Importante yan. Dapat sa exam, alam mo kung paano mag-alis na agad ng obviously wrong answers. Okay? Alisin mo na yon. Bakit? Bakit mo alisin? Para dalawa na lang ang pagpipilian mo. So, there are 50-50 chances ka na. Kasi, inalis mo na yung dalawang sure ka na mali. So, bakit mali? Sabi natin, ang I ay ginagamit bilang subject, bilang simuno. So, hindi ka nagagamit ng me kasi pang object yan pag may tatanggap. Okay? So, mali na agad to. Number 4. Saka number 2. Okay? So, pinag-uusapan natin dito, 1 and 3 na lang. Okay? Sa English grammar or sa English language, it is appropriate or more acceptable kapag inuuna mo ang iba. Okay, ouch. Lagi na lang yung iba inuuna, no? Kaysa sa sarili. Babanggitin mo muna yung iba bago ikaw. Okay? So, babanggitin mo muna yung iba, okay? Yung isang subject bago yung sarili mo. So, the correct answer is number 3. It is grammatically correct. I and Trina study together. Grammatically correct siya. Pero, bakit tama ang number 3? Again, in English language or in grammar, mas acceptable na sabihin mo muna or unahin mo muna ang iba. Palagi naman ganon, di ba? Selfless pala ang grammar, no? Selfless pala. Okay? So, ang tamang sagot ay sentence number 3. Nakukuha po ako. Nagigets po ako. Kuha po ang explanation natin dito sa paggamit ng I. Okay, nuggets. Okay, so ibig sabihin, oh yes, ano pa yan? More example. Okay, actually kung dito lang sa sample na to, magigets na natin eh. Ulitin natin, ha? Here all goes. Sabi natin, may isang noun, sa ano kasi, subject and verb agreement eh, di ba? Bakit may subject and verb agreement? Okay? Nag-agree dapat yung verb sa subject and vice versa. So, kailan nangyayari yon? Sa tulad nitong mga
may mga sentences or pangungusap in Filipino. Ngayon, okay, ang statement kasi is si Chris at si Trina ay nag-aaral ng magkasama or magkasamang nag-aaral in Filipino. Okay? In Filipino. Kung tatagalugin natin, si Chris at si Trina ay nag-aaral magkasama or magkasamang nag-aaral. Ngayon, ang tinatanong, alin dito ang tamang pangungusap? Which of the following are the correct sentences? Okay? Sabi natin kanina, pinakita natin sa slide, ang I is subjective. Ibig sabihin, okay, ginagamit lang siya bilang subject. Ang me, okay, and etc., yung kaninang pinakita ko, objective siya. Ba dapat may tinatanggap muna bago kaya mo siya ginagamit. Okay, yung me. Okay? So, kung ang I ay ginagamit sa subject, aalisin mo na agad si me dito. Kasi, mali na ginamit mo ang me as subject kasi objective nga lang siya. Nagigets ako. Okay? Nagigets ako. Ngayon, nagkakaroon tayo ng tinatawag na process of elimination. So, aalisin mo na yan. Okay? So, meron ka ng 50-50. Okay? Chance of winning. Aalisin mo na yan. Kasi, alam mo sa sarili mo na mali na yan eh. Ay, alisin mo na. Hindi na siya kasama sa options. Okay? Sa options mo, alisin mo na. Okay? Now, anong mas tama? I and Trina study together or Chris and I study together? Well, grammatically speaking, they are both correct. Okay, di Ebo. Oo, wait lang. Wait. Kaya kayo nag-aano eh. Kaya kayo nag-overlap eh. Ito palang pinag-uusapan nating subjective, objective. Ako nga eh, nagtuturo ako pag nababasa ko. Can you imagine? Okay, wala kayo sa focus kasi ako tinuturo ko subjective pa lang ng personal pronoun. Kayo nasa objective na. Okay, wala kayo sa focus. Ngayon kung nag-gets nyo na, please, again, uulitin ko, paantay lang kasi papunta naman tayo doon para, again, ulit sa ibang mga kasamahan nyo na hindi pa nakukuha. Okay? Kasi makakadagdag yan ng, for example, hala, ba't siya nakuha niya na nasa objective na siya? Okay? Nasa objective na siya. Intensive review tayo. Okay? So, kung nakuha mo na, papunta tayo doon. Okay, yes, papunta tayo sa objective. Ako nga sabi ko nga sa inyo, ako tong nagko-coach sa inyo, nababasa ko na i-interrupt ako in a way. Kasi, nandun na kaagad kayo. Gets ko naman na nag-gets nyo na, but then again, please, para sa lahat ito. Okay? At nakakaano yun, confuse yun sa mga kasama nyo nagre-review na bakit ikaw nandun ka na sa objective, ang sinasabi ni ma'am is objective. Okay? Now, so aalisin na natin tong option na may me kasi bakit? Ang me is pang objective, hindi siya ginagamit bilang simuno. Okay, di ba pag sinabi nating simuno, siya yung pinag-uusapan sa isang pangungusap or yung subject sa isang sentence. Okay? Siya yung subject. So, hindi na natin, aalisin na natin yung may me kasi ginawa siyang subject, which makes the sentence incorrect or mali na. Okay? So, may dalawa ka na lang. Again, sabi ko nga sa inyo, sa board exam, it's a matter of mas aanuhin mo. Mas may chance ka, mas konti na lang yung pagpipilian mo, mas may chance kang matama. Okay? Na mas, may 50-50 ka ng tama kanina. 40, tawag dito, 70-30 pa. Ngayon, 50-50 na lang, di ba? Okay. Inalis na natin. Ang tawag po doon is process of elimination. Nag-eliminate ka na ng alam mong mali talaga. Okay? Na alam mong mali talaga. So, which is correct? Number 1 or number 3? Sabi nyo, number 3. Tama. The thing is, in grammar, dapat alam mo din kung bakit siya tama at kung bakit siya mali. Okay?
Okay? Now, what is inaano ko, minumute ko talaga. May kausap lang. Okay? Ano yung tama? Again, sa ginagawa nating pag-alis ng mga mali, we call that process of elimination. Now, anong tama sa dalawa? Dalawa na lang yung natira. So may 50-50 ka ng chance to get the correct answer. Again, in grammar, dapat alam mo kung bakit siya yung tamang sagot. Okay, ang sarap kasi sa feeling nun, na alam mo na um, alam mo yung dahilan kung bakit siya yung tamang sagot, okay? So the correct answer is number 3, bakit? Okay? Grammatically speaking, parehas silang tama when it comes to grammar. Kasi okay, and Trina, subject din naman yan, ginawa din naman subject si I dito, okay? Ay nag-aaral magkasama or magkasamang nag-aaral. Now, number 3 sentence is more acceptable and it's correct because in English, it is more acceptable na unahin muna yung iba bago yung sarili. So, nauna muna si Chris bago yung sarili niya, which is I. Okay, Chris and I study together. So, si Chris at saka ako ay ang simuno sa pangungusap. Sino yung nag-aaral magkasama or sino yung magkasamang nag-aaral? That is the subject, which is si Chris and I. Nagigets po ako. Nagigets po ako. Bakit mo naman i-eliminate yung tamang sagot, 'di ba? Mali 'yun. Nagigets po ako. Okay. Sige. Next. Sana nagigets yung nga. Okay. Next. Okay. Eto naman. Okay. Again, sa isang pangungusap, you have to identify kung nasaan ang subject at nasaan ang predicate or nasaan ang simuno at nasaan ang panaguri. Kung ano yung pinag-uusapan at sino yung pinag-uusapan. Okay? So, halimbawa naman, ganito ang sentence. The manager gave the reward to Chris and Trina. Okay? The manager gave the reward to Chris and Trina. Okay, nasa naman na dyan ang tamang pangungusap, correct sentence, and why. Sige. Okay, which is the correct answer or the sentence? Okay. The correct sentence is letter, walang nakakuha. Okay, isa lang. Okay? Letter rather. Number 4. Bakit number 4? Okay? Ulit tayo ha. Ulit. Paliwanag natin. Okay? So, me and ang ang pinag-uusapan natin, identify muna natin yung simuno. Saan yung annotate. Yung simuno or yung subject. So, ang subject dito is yung manager, the manager.
Okay? Bakit siya yung subject? Okay. Sino daw nagbigay ng reward sa akin, kay Chris or kay Chris and Trina or sa akin? Assume ko na si Trina is ako yon, di ba? The same. Yung manager. So, yung manager, yun yung subject. So, ang hinahanap natin dito is yung object. Kanino binigay? Kay Chris tsaka sa akin. Okay? Kay Chris or sa akin. Tama. Now, the thing is, since objective ang hinahanap natin, so, yung me, okay, ang hinahanap. So, dito, sa pangungusap na to, may I, aalisin na yan. Siyempre, mali naman tong may Trina kasi nga I pa din, same pa din ang ginamit. Okay? So, aalisin na natin to, process of elimination. Okay? Kasi hindi ginagamit ang I as an objective. Ang I ay ginagamit bilang subject or subjective. Okay? Ang me is objective, ibig sabihin may tinanggap ka. Objective or may recipient siya. Okay? So, ano daw yung binigay ng manager? Reward. So, may tinanggap ka which is me. Okay? So, na process of elimination tayo. 50-50 ulit kasi lumabas na yung dalawa na lang. The manager gave the reward to me and Trina. The manager gave the reward to Chris and Trina. Now, the correct answer is letter. Okay, very good. Okay, inuuna ulit ang iba which is number 4. Okay? Tama naman siya, grammatically speaking, tama. Okay, yung grammar itself, tama naman. The manager gave the reward to me and Trina or the manager gave the reward to Chris and me. Okay, though kinda barok, to me kasi or me. Masanay tayo sa to me, di ba? But then dalawa nga kasi yung ano niya, yung pinagbigyan niya. So it's more acceptable and appropriate and correct kapag inuna mo yung iba kesa sa sarili mo, which is number 4. Chris, others before you. Okay? Before yourself. Nagigets po ako? Nagigets po ako ang paliwanag dito. Okay? Gets po. Pasagot po kung gets. Nakuha po. Okay. Okay? Yes, wrong grammar in a sense dahil hindi tayo sanay na na yun to me, okay, to Chris and me. Hindi tayo sanay. Of course, second language yan. But yun. Okay? Are we clear? Okay. So, next. 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 Okay. This pen is yours. This pen is yours. This pen is hers. This pen is theirs. So, no apostrophe yun ha. Kapag pinag-uusapan natin ang pronoun. Kasi kapag may apostrophe, it's for example, it makes that one as a possessive pag-aari mo, di ba? Okay, for example, Anne's bag. Okay, kaninong bag? Kay Anne with apostrophe S. Hindi po. Ang personal pronoun po, ang mga personal pronoun, wala pong apostrophe. Okay? Rules po iyon. Rules po iyon. Okay? Reflexive pronoun. Kapag sinabi natin reflexive pronoun, this has something to do with look at the mirror. Parang ganon. Look at the mirror.
Bakit tayo tumitingin sa salamin? Kasi we see reflection. So, ganun din si pronoun. Okay? Ganun din si pronoun. Meron tayong tinatawag na reflexive pronoun. Ano-ano ba yung mga reflexive pronoun na yon? Myself, itself, yourself, himself, themselves, herself, and yourselves. Okay? So, for example, I will accomplish this task all by myself. So, bakit myself ang ginamit? Kasi ang pronoun mo is, umuulit kasi siya. Umuulit kasi siya. I for myself. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin, I will accomplish this task all by themselves. Di ba? I will accomplish. Tatapusin ko ang task na to ng buo sa pamagitan nila. Di ba? Parang ganun pag themselves. So, dapat nagre-reflect din sa kung ano yung pronoun mo. Kung since I yung pronoun mo, okay, the subject nga ulit, okay, subjective, kung babalikan natin yung personal pronoun, di ba? I, yung subject mo. Of course, ang reflexive mo is myself. Can you imagine, I will accomplish this task all by himself. Ako ay mag-accomplish ng task all himself sa kanya, di ba? Hindi. Angelo, since Angelo is a name of a male, okay, himself. Angelo provided himself with the needed documents. Okay? Learners who pass the exam learn by themselves. So, learners are what? The subject, okay, which is plural, learners, madami. So, themselves. Okay? Ang mga mag-aaral na nakapasa sa exam ay natuto sa pamamagitan ng sarili. You cannot translate in Tagalog kasi walang ganun. Okay? Next, my friends. Or my friends themselves. So my friends, yung friends ko madami, themselves sila. My friends, sila, parang ganun. Kami, di ba? Sino-sino. My friends, which happen to be singular or singular plural, my friends who happen to be a plural one, dahil may S, madami, themselves. Okay? Hindi mo naman pwedeng sabihin, my friends, okay, my friends, yourself, ha? Diba? My friend, yourself, ano yun, diba? My friends, themselves, okay, sila, my friends, themselves organize the party. Okay. What makes the sentence correct or wrong? Sige nga. Okay, anong reflexive pronoun? Crystal and I. Sige nga. Sige, tapusin lang natin tong pronoun. Bukas mabilis-bilis na tayo. Crystal and I are going to attend. Crystal and I are what? No. What makes the sentence wrong or correct? Don't hesitate to clear things out. You may send your classification. Okay, sige. Balikan natin yan ha. Balikan natin. Okay, balikan natin yan.
Huwag tayo mag-ano. Okay, now, next is, ano to, board exam essentials to. So, tapos tayo sa reflexive, sa personal sa reflexive, and then may tinatawag tayong indefinite pronoun. Okay? Indefinite, ibig sabihin hindi alam. Okay, hindi alam, hindi specific yung pronoun, yung pantukoy na yun. Kasi anybody di ba? Everybody. Sino yung everybody na yun? Everybody inside the classroom. So who's that everybody? Ang dami. Okay, sino yung anybody? Sino yung kusino lang, di ba? Sino yung I want somebody to share? Who's that somebody? Okay? Either, who's that either? Though dalawa lang yun, who's that either? Sino yung sa dalawa na yon. Okay? Anything, everything, something, nothing, each, either, neither. Okay? Here's the tips. Madami ang indefinite pronoun. Given naman yon. Madami ang indefinite pronoun. Pero, ngunit, subalit, datapwat. Okay. Number one, everybody is invited to the gathering. Okay. We use Okay. Bakit natin pinag-uusapan ng indefinite pronoun class sa subject and verb agreement aspect? Okay. Kapag nakakita ka ng indefinite pronoun, yan ay singular. Okay. So, ano yung subject? Sino yung invited sa gathering? Everybody. Sino yung everybody na yun? Indefinite siya, di ba? Kaya nga indefinite pronoun. Now, the thing is, pag nakakita ka ng indefinite pronoun like and everybody, use singular verb. Automatic na yan. Singular verb. May exemption ulit. Again, uulitin ko, ano ang kahalagahan ng pagkaalam mo sa indefinite pronoun sa aspeto ng subject and verb agreement. Dapat nag-agree ang subject at ang verb mo. Okay? Or ang verb mo at saka subject mo, vice versa. The thing is, with the indefinite pronoun, kapag nakakita ka na ng indefinite pronoun, we use or you should use singular verb. Okay? Again, pero ngunit subalit datapwat may may exemption to the rules. Okay? So let's see ano yung exemption na yun. Nobody knows. Okay? Nobody is singular. Okay? Kasi yon nobody So sino ba yung nobody mo? So hindi mo alam, indefinite naman siya. So isa lang yan. So nobody, wala. Nobody. Singular. Singular. Okay? Singular ba yung may S? Yes, di ba? Sa verb, kung ang subject, okay? Or kung ang noun, ulitin ko kung ang noun, nilalagyan natin siya ng S para dumami, tama? Flower, flowers, tama? Nilalagyan natin siya ng S para maging plural, para dumami, tama? Sa verb magkabaliktad. Sa verb magkabaliktad. Ulitin ko, sa verb magkabaliktad. Kung sa noun, nilalagyan natin ng S ang isang pangalan para dumami. For example, flower, para dumami si flower, flowers. Chair, para dumami si chair, lalagyan natin ng S, chairs. Yun ay pangalan ng mga gamit or gamit, 'di ba? Para dumami siya, nilalagyan natin ng S. Sa noun 'yon. Sa verb, magkabaliktad po sila. Sa verb po, magkabaliktad sila. Pag ang verb, tulad ng play, dance, write, sing, ano pa ba, yung mga verb, salitang kilos, plant, okay, read, for example, reads. Okay, kapag nilagyan mo ng S, pag nilagyan mo ng S, singular po. Singular. Pag walang S, plural po. Pag walang S, plural. Okay? Wait ha. Sasarado ko lang yung pinto.
Oh, sorry, nakamute. Sorry, nakamute. Oh, ulit. Buksan mo yung ilaw, nak. Okay. Pagka sa noun, name of a thing, for example, mug. Okay. Lagyan mo siya ng S, dadami siya. Mugs, diba? The mug. The mugs. Okay. Sa noun yon. Yung ano, regular noun na. Now, sa verb kasi, magkabaliktad sila. Kapag ka ang verb tulad ng play, ng write, ng dance, ng read, ng sing, what else? Ng clap, anything, basta salitang kilos or verb or action word, pag nilagyan mo siya ng S, nagiging singular siya. Magkabaliktad sila ng noun. Ang pangalan ng isang bagay, lugar, okay, na may S ay plural. Pag ang verb may S, singular siya. Tignan mo dito. Tignan natin yung example sa number 2. Nobody knows. Sabi natin, di ba, ang grammar rules, okay, ng indefinite pronoun, kapag nakita mo na to, okay, singular na yan, automatic. Okay, singular na. Okay? So, kung singular to as a subject na ginamit siya bilang simuno, okay, ang gagamitin mong verb is what? Singular din. Kasi singular noun or singular subject requires singular verb. Tama po ba? Nagigets ako. Nagigets ako. Pagka singular, pag isa lang ang simuno, isa lang ang pinag-uusapan, isa lang ang subject, ang verb mo dapat ay isa lang. Nagigets po ako. Okay? Ngayon kasi sa I cannot have it or I cannot give you the idea in Filipino kasi magkaiba talaga. Bakit magkaiba? Because of the use ng I. Ang I, madami or iisa lang ay pa din ang gagamitin natin. For example, si Julian ay maganda. Okay? Si Julian, isa ay maganda. So, ay maganda. Ano ba yung maganda? Adjective yon kasi description yon. Okay, maganda pa din. Okay, paramihin natin sila. Sila Julian, okay, ang magpipinsan, okay, ay magaganda. So, ay pa din ang ginamit. So, hindi natin, sabi ko nga, magkaiba ang grammar sa Filipino at sa English. Now, what's in English, in definite pronoun, pag nakita natin po itong mga to, automatic po yan po ay singular verb. It requires singular verb. Singular. Indefinite nga eh. Kasi hindi mo naman alam kung sino yung everybody. Hindi mo rin alam naman kung nobody talaga. Okay? So, gagamit ka ng singular verb. Kaya gumamit ka ng is as a singular verb sa subject mo na, sa simuno mo na, okay, na singular din. Is. Everybody is invited to the gathering. Nobody, okay, indefinite siya, kaya indefinite siya, kaya singular ang gagamitin mo. Singular ang verb. Ang verb dito sa number 2 is knows, okay? Knows, may S. Again, uulitin natin. Kapag ang may S, ang subject, ang verb mo is may S, okay, nagiging singular siya. Pag walang S, nagiging plural siya. Magkabaligtad sila ng magkabaligtad sila ng subject. Okay, magkabaligtad sila, ng noun. Nagigets po ako. Nagigets po ako. 212 people in the room. Nagigets po ako. Gets po? Okay. Isa lang ba nakakagets? Okay, gets. Na-gets. What about the others? Gets naman? Kung may Okay. Chicken nuggets. Nuggets. Okay. So, indefinite pronoun,
ang sabi dyan, ang rules dyan, automatic, singular, singular sila. Kaya it requires singular verb. Okay. You look sad. Okay. Is something I can do? Is there something that I can do? Siguro may there yan. Is something I can do? You look sad. Isa lang. Okay. Is something I can do. Okay. Either of the two contestants was cheating. Okay. Isa sa dalawang contestant ay, 'di ba? Ay na naman kahit na past tense siya, 'di ba? Kahit nakalipas na siya, ay nandaya. Okay. The thing is, Ma'am Consunhi, bakit pa din singular? Bakit singular? Singular 'to, 'di ba? Ito ay simple past tense. Okay, is, 'di ba? The word either. Yes, okay. Kasi nga, yung dalawang contestant, hindi mo naman alam kung sino dyan yung nangopya. Oh, okay? It's either. Either pa. Ayun si either. Oh. Indefinite. So, we use singular verb. Nakakaintindihan po tayo. Yes, dalawa yung contestant. Either of the two contestant. The thing is, hindi mo naman alam kung sino sa dalawang yan ang nangopya. Okay? Or nandaya. Bakit hindi mo alam? Because we use the indefinite pronoun either. Either Anna or Elsa was cheating. Lagyan na natin ng pangalan. Lagyan na natin ng pangalan yung dalawang contestant. Either si Anna or si Elsa ay na naman. Again, I cannot have this in Filipino. Either Anna or Elsa was cheating. Kasi sa dalawa na yon, you are not definite. Indefinite nga siya. Okay, hindi mo alam kung sino sa dalawa. So, we use instead, dahil indefinite nga siya, singular verb. Singular verb. Are we understanding po? Okay? So, sana nakukuha ako. Sa interrogative pronoun, this is very simple from the word interrogative. Meron tayo niyan in sentence. Excuse me lang. Di ba may tinatawag tayo interrogative sentence? Questioning, okay, what versus which? What is general, which is specific? What do you want to order? Okay, for example, may bebe time kayo, okay, what do you want to order? Diba? Napaka-general na yon, maraming option. Which do you want to order? So, for example, what do you want to order? I want to have chicken, okay? So, what? Yon. Now, binigay sa iyo yung chicken menu. Which do you want to order? Mas specific siya. Okay. Who, again, bumabalik na naman ulit tayo sa personal. Who is para naman sa subject. Kailan mo ba ginagamit ang who? Okay. Kapag ang tinatanong mo dun sa pangungusap, sa isang pangungusap, in one sentence, you are looking for a subject. Okay? Again, yung mga subject is sumasagot siya sa tanong na ako, siya na lalaki at it. Okay? Kasi pronoun diba? Okay? Pronoun nga yung pinag-uusapan natin. Whom is for the object pronoun ng me, her, him. Tumatanggap, objective, tumatanggap, may tinatanggap. Okay? So for example, ito yung sentence. Ito yung sentence. Angel wrote a letter to Rodney. So, and imagine natin yung Tagalog niya kung matatagalog natin sa perspective na to. Si Angel ay sumulat ng liham, okay, para kay Rodney. Si Angel ay sumulat ng liham para kay Rodney. The thing is, sabi natin, okay, nasa ng subject? Nasa ng subject class? Where's the subject? Ano yung pinag-uusapan? Where's the subject? Okay, si Angel. Okay, si Angel. Nasaan ang object? Okay, sino yung, para kanino yung letter?
Okay? Object. Para kay Rodney. Okay? Again, please write Rodney in a capital letter and Angel in a capital letter as this is the specific name of a person. Para tayo po ay ma-practice na. Okay, very good. So ano kaya ang magiging sagot pagka ganito? Who or whom? Who? Okay, very good naman. Who? Bakit who? Kasi sasagot po siya sa subject. Who wrote a letter? Yung subject. Ang sasagot niyan, who wrote a letter? Yung subject. Yung simino. Ano to? Yung simuno. Okay, who wrote a letter? Sino ang nagsulat ng letter? Si Angel. Ano ulit si Angel sa pangusap na to? Subject siya. Siya yung pinag-uusapan. Okay, nagigets niyo ako? So, bakit who? Kasi sasagot siya sa sagot na Angel and Angel is a subject. Okay, di ba? Nagigets po? Nagigets po? Are you getting what I'm saying? Okay, gets. Sure. Paano yung iba? Gets po? 3, 4, 4. Sa 200, 5, 6, 7, 8. Okay, sana nandyan pa din, di ba? Kasi kung wala na, kung natutulog na lang, patay na. Charot. Sayang. Nandito na kayo, sayang. Okay, next. So, syempre, nandito na yung subjects, which is the angel. Ano na ngayon ang dapat na itanong? Ano na dapat? Whom, okay? Kasi ang sasagot niyan is yung object pronoun or yung tatanggap. Whom did Angel write her letter? Okay, nandito na nga, napaka-obvious her letter. So, si Angel yun. So, para kanino? Natural, para kay Rodney. At anong interrogative pronoun ang gagamitin? Whom. Okay, kasi you are looking for the object. Taga-tanggap. Okay. When we say interrogative pronoun, we are referring to WH question. Okay? Ano pa yung naging pronoun nyo dyan kung Angel wrote a letter to whom? Pwede yan. Okay, pwede yan in a sense ng like you were asking. Pero if we are referring to interrogative pronoun, not really nauna. Tama yan. Grammatically correct. Pero kasi ang pinag-uusapan natin dito, pronoun. Pronoun ang pinag-uusapan natin dito. Paano masasagot yung pronoun na whom kung ginamit mo na siya bilang type of question mo, 'di ba? Okay? Type of question mo na siya. Stem mo na siya, wala ka ng question, wala ka ng option. Okay? Don't make things complicated, guys. Don't make things complicated. Okay? So again, we do have pronouns. Okay? Sa pronouns, may 4 lang po tayo. The personal, okay, the subject, object, and ano to? The subject, object, and ano yun? Kalimutan ko din. Possessive, yun. Okay, again sa pronoun, meron tayong personal, reflexive, interrogative. Sa personal, meron tayong subject, object, and possessive. Okay, dapat alam natin yon. Okay, ano ba yung mga ginagawa, mga pronoun for subject, subjective pronoun. Okay, at ano ba yung mga objective pronoun. Sa reflexive, I, myself, himself, themselves, herself, okay, yourself. Indefinite, okay, when we say indefinite class, automatic, it is in a singular base form of the verb. Interrogative, the whom and whom. Who is for the subject again.
Okay, whom is um, for the objective. Okay, ginagamit natin yun kapag ang sagot is objective, may tagatanggap. Okay, may recipient, may beneficiary. Okay, example po ng bibigay ko sila sa inyo to. Don't worry. Wag na kayong mag-i-screenshot, wag na kayong magsusulat. All you have to do is to listen and absorb all the discussions and all the lessons. Kasi class, ibibigay ko naman to sa inyo. Ibibigay ko to kay Sir Brian. Lahat to, itong PowerPoint ko ibibigay ko kay Sir Brian. So, para hindi na kayo nag-iisip at gumagawa ng unnecessary something dyan sa inyo, provided ko po ito. Okay? Huwag na pabalik-balik. Oo, nahihirapan ka. Oo, tapos sinusulat mo para sa ang bilis pa. Kaya dapat, ang communication skills lang na meron tayo is listening. Kayo, listening, okay, I am doing speaking. Okay? Kasi kapag sinusulat mo pa yan, namamadali ka pa. So yung madali is some kind of stressful for you. So na out of focus na tayo. Okay? No, I'm not. Okay, adjectives. But then, time check is 11:44. Ganito na lang. Isa-send ko sa inyo yung okay, effort siya, di ba? Yes. Oh, don't worry, bibigay ko ito sa inyo. Okay, we'll be sending you the nouns and pronouns. Okay, dito na lang ba? Gusto nyo? Tapos, ano natin? Okay, ito naman, masa-search nyo, madadaya nyo, maano nyo or something. Pero, kayo yan eh. Okay? Mas maganda, ano yan eh, pag binigyan kayo ng drill, sagutin nyo on your own ha. Huwag nyo i-chat GPT, huwag nyo i-google or what. Sagutin nyo on your own. And then, kapag ka maraming mali, okay, i-ano natin, i-try natin ulit na panoorin yung video. Then may progress. As a grammar kasi class in English, okay, or kahit saan, it's a matter of drills. Okay? Drills talaga. And then eventually makikita mo, uy, may 10 points na akong na-add sa akin. Uy, nag-improve ako kasi kanina 20/50 lang ako. Ato, 30/50. So, nagkakaroon ng progress. Huwag natin dayain yung sarili natin. At the end of the day, kayo din naman yung magdadala niyan. Okay? Okay, nasa na tayo. Okay, so, yon. Dito ko na lang isi-send. Ay, paano yung iba, no? Hindi, send yun na lang. Okay, sige. No. Okay, nouns and pronouns tayo. Okay, ayan na po siya. Nasa GC pa, download na lang po. Okay na? Pa-download na lang po. Shout out daw from Masbate. Okay na? So, so see you tomorrow everyone. Stop recording.